Ngayon pong umagang ito, sa atin pong buong month, we will talk about family. Dahil po ngayong umagang ito is Family Thanksgiving natin, ay mamaya po, after the message, after po ng response song natin, ay i-recommit po natin ang ating mga pamilya sa Panginoon. We will start a series regarding the family at mamaya po, I will ask you to make a decision that you will recommit your family to the Lord. Of course, yung pong iba dito ay wala pang asawa at wala pang pamilya. So you can also do that by you as the representative po ng inyong family to dedicate your life to the Lord. Ngayon po babasahin natin yung mga talata natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Genesis chapter 1 verse 26 po hanggang sa 31. Genesis chapter 1, 26 hanggang 31. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. At pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At yun nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, yon ang ika-6 na araw. Ito po mga kapatid ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makakaupo na po kayo. Sa atin pong pasisimulang series ngayong umaga, we will talk about the family. Now, marami pong threats, banta sa present day family. Ano po ang mga threats na ito? Pakita natin sa slide. Okay, business, secularism, or lifestyle without God, cultural redefinition of the family, yan po ay mga threats sa family, pornography, social media addiction, consumerism, moral confusion, debt, utang, financial conflict, workaholism, etc., etc. Yan po ay mga threats, banta, na gusto pong sirain ang disenyo ng Diyos sa bawat pamilya. Kaya po ngayong pong umagang ito, we will officially start our series, Building Unshakable Families. Click! Click! Ayun. Okay. Okay, yan po ang ating series. Okay, how to build an unshakable families sa gitna po ng mga threats na nakalagay po diyan. Ang series po natin, i-address po niya, how are we going to safeguard and how we are going to shield our families from these threats. Ngayon pong umagang ito ay titingnan natin yung pong original design ng Diyos sa family. Kasi po, ang aking proposition ay ito. Pag nalaman po natin at nag-commit po tayo sa original design ng Diyos sa ating family, we will shield our family from the threats. We will safeguard our families from these threats. Okay? Now, ano po ang design ng Diyos sa family? Well, makita po natin, ang family po is God's idea. Ang pamilya po ay disenyo ito ng Diyos. The family was or is created by God to reflect His image and His covenant love. The family is not an accident. At kung yan po ay
maintindihan natin at ma-recommit po natin ang ating sarili sa disenyo ng Diyos, maiingatan po natin ang pamilya natin doon sa mga threats. By being faithful to God's design, that is our weapon. Yan po ang weapon natin. Now, let's go ahead. Bakit po ba nilikha ng Diyos ang pamilya? Number one, God created the family because family reflects God's image. Ang image po ng Diyos, community, love, responsibility. Yan po ang gusto ng Diyos, why He created the family. Para i-reflect po natin in our families ang community, love, and responsibility. Now, para po maging malinaw sa atin yung tungkol po sa disenyo ng Diyos sa pamilya, kailangan po nating bumalik doon sa Book of Beginnings. Ano ba yung Book of Beginnings? Genesis. Yun po ang aklat ng pasimula. At doon po sa Genesis, makita natin yung original po design ng Diyos, bakit niya nilikha ang pamilya. Now, mahalaga po ito kasi ngayon pong panahong ito, ang family po is being redefined. Okay, redefine po ang family. Wala pa tayo dyan. For a long time, ang family po meant a man and a woman with children. Dati ganun lang ang definisyon ng family. Lalaki, babae, may anak, pamilya. Pero ngayon po, nire-redefine po ng mga tao ang pamilya. Kaya po nagre-resulta ito sa many confusions. Marami pong confused regarding the family. Ano po ang redefinition ng family? So, ilan lamang po ito sa mga bagay. Ilan po sa mga bagay lamang ito. Una, single parent families. There are people who just want to have children and then they will raise their children single. Okay, meron pong ganyan. Yung iba naman, child-free couples. Mag-aasawa sila pero they do not intend to have children. Basta magsasama lang sila and then they call it a family. Of course, itong next is very obvious. Same-sex couples with or without children. Parehong lalaki, parehong babae, magsasama sila and then sasabihin nila, wala naman tayong intensyon magkaroon ng anak, kaya okay lang to. O kaya mag-a-adapt tayo ng anak, pero same sex tayo. They are redefining the family. Kaya po kailangan nating bumalik. Ano ba ang original plan ng Diyos sa family? Now, ito po ang sabi sa Genesis. In the beginning, God. Ang lahat po ng bagay ay nagsimula sa Diyos. Everything exists because of God. God created everything. At pag ang Diyos po ay lumikha, He creates order, kaayusan. He creates with beauty and with purpose. Ganyan po makita natin. Pag ang Diyos po lumikha, dahil ang Diyos, lumikha niya po ang lahat ng bagay, meron po siyang order, kaayusan. Meron po siyang may beauty, kagandahan, at meron pong purpose. Halimbawa, yung creation. Alam mo ba ninyo na before creation, ang earth po was formless and void. Sa Tagalog, formless. Walang forma at it was void. It was inhabitable. Hindi siya pwedeng tirhan. Ganyan po, before God's creation, yan po sa picture natin, okay? Ang earth po, it is inhabitable. Hindi po siya pwedeng tirhan. Pero after creation, makita po natin, creation was very beautiful and habitable. Okay? Lahat po ng bagay ay pinrovide po ng Diyos. Para pag nilikha po niya ang tao, pwede nang tirhan ang lupa. At hindi lamang po beautiful at habitable, God created it with purpose. Meron pong activities doon po sa creation.
Kaya nga po, yan ang itsura niyan. No? Yung before creation, hindi mo pwedeng tirhan. Okay? Pag kinrate yung tao ng Diyos, ang kaya panay langoy lang tayo dyan. No? Baka malunod pa yung iba, hindi marunong lumangoy. Kaya gano'n, pero nung lilikha po ng Diyos, ang earth, bago po likhain ng tao, it was so beautiful. It was so orderly. We could enjoy creation. But hindi lamang tayo nilikha, hindi lamang po yan ang purpose ng Diyos. Nilikha niya ang tao to have activity, to have a purpose. Okay? Kaya po under that condition of order, beauty, and purpose, God created the first family. For what purpose? Ang purpose po ng Diyos, to manage it. So under this condition, God created the first family for community, for love, and responsibility. Now, una pong tingnan natin, ang lalaki po at babae ay kinreate ng Diyos in His own image. Okay? On the sixth day of creation, ang Diyos po kinreate niya ang man and the woman in His own image. Verse 26 says, "Then God said, let us make man in our image, after our likeness." So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Now, pansinin po ninyo, yung salitang man, yan po ang English translation ng Adam. Adam is the Hebrew word for man. Yan po ang Adam, man, yan po ang generic name for all humans. At naging proper name na lang. Ngayon, pwede mo nang pangalanan yung anak mo Adam. Pero ibig sabihin ng Adam is man. That's human. Now, for what purpose? Una, for community. Para po sa isang komunidad. Pansinin nyo, nung pong kinreate ng Diyos ang lalaki, ang tao, He created him male and female. In the image of God, He created him. And when God created man, He created male and female. He created them. Ibig sabihin, community. No? Yung pong image ng Diyos is in both man and the woman. Hindi lamang yung lalaki ang nagke-carry ng image ng Diyos, kundi yung image din ng Diyos ay nasa babae. Kaya po ang kompletong image ng Diyos is in the man and in the woman. May katangiang panglalaki, may katangiang pangbabae. Yun po ang complete image ng Diyos. Yung pong lalaki, sabi nila, rational. Isip ang ginagamit. Yung babae, emotional. Okay? Damdamin. Hindi naman damdamin ang madalas na ginagamit. Pero yun po, ang image ng Diyos is both man and a woman. Okay? Hindi lamang po lalaki. Kanya po, pag tiningnan mo yung lalaki, meron siyang image ng Diyos. Tiningnan mo yung babae, meron siyang image ng Diyos. Pero pag lalaki lang, hindi pa kumpleto. Kailangan may babae para makumpleto yung image ng Diyos sa tao. Ang implication po niyan, we were created for community. Lalaki at babae. Now, kung titingnan po natin yung detailed account ng creation ng Diyos sa tao, sa Genesis chapter 2 po yun, nandun yung detalye. Kung paano po nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Sabi po niya sa Genesis 2, it's not good for the man to be alone. Hindi raw po mabuti sa lalaki ang nag-iisa. Kaya sabi ng Diyos, I will make a helper fit for him. Nung makita po ng Diyos, ang lalaki nag-iisa, minamanage niya yung creation, sabi ng Diyos, hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa. Kaya gagawa ko siya ng makakaparehas na aakma sa kanya. Kaya dito po, makita natin, para mamuhay po tayo ayon sa intensyon ng Diyos, we have to live in community. Hindi po laging palaisa. Sino po dito laging palaisa? No? Gusto mo, ikaw lang laging nag-iisa. Hindi ka kumpleto kung ikaw lang nag-iisa ka. Kasi God created us for community, man and a woman. Dito po sinabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. Ito, obserbasyon ko lang naman, no? Napansin ko, walang masyadong taong grasang babae. Nakakita na ho kayo ng taong grasang babae? Madalas,
mga lalaki. Obserbasyon ko lang naman yan, ano? Kasi parang sinabi ng Diyos, hindi raw mabuti sa lalaki ang nag-iisa. Kasi pag ang lalaki nag-iisa, pababayaan niya yung kanyang sarili. Ano? Minsan makita ko yung mag-asawa, yung lalaki nagloko, tapos umiwalay siya sa kanyang pamilya, tapos in a few years, makita mo yung lalaki, matanda na. Napabayaan na yung kanyang sarili. Pero yung babae, nagbo-bloom. Okay? Kasi parang hindi pwedeng, mamuhay yung lalaki na nag-iisa. Okay? Yun lang naman obserbasyon ko. Walang masyadong taong grasang babae. Okay? Kaya pag nakita mo yung taong grasa, usually lalaki. Kasi kailangan niya ng babae para talaga pangalagaan. No, that is just my observation. Ang point ko po is, community. Man and woman, because God created man and woman, the family for community. Pangalawa, it is for love. For love. Okay, dito po makita natin, when God presented the woman to man, man exclaimed. Nung iharap po ng Diyos ang babae sa lalaki, alam mo ba sabi ng lalaki? This at last is bone of my bones, flesh of my flesh, and she shall be called woman. Alam mo, ang reaksyon ni Adan, nung makita niya yung babae, yes. Sabi niya, yes. Sabi niya, this is now the flesh of my flesh, she will be a bone of my bones, she will be called woman. Okay? Because she was taken out of man. Okay? So, dito makita po natin, by the way, ang word po for woman is siya. If I pronounce that properly. Siya. Yun po ang word for woman. Sa man naman is ish. Ibig sabihin, yung pangalan ng babae, kinuha rin sa lalaki. Is yung lalaki, yung babae is siya. Dinagsungon lang siya. Ibig sabihin, yung babae, kinuha sa lalaki. For what purpose? Not only for community, but for love. Sabi po dyan, this is now the flesh of my flesh, the bone of my bones, she will be called woman. Kanya po, sa kasal, sabi po sa mga kinakasal, tingnan mo yung lalaki, pinatulog siya ng Diyos, at nung natutulog na siya, kinuhanan siya ng tadyang. Tadyang ba? Kinuhanan siya ng tadyang malapit sa puso. And then ginawa niya yung tadyang na yon, pinorma niya yung babae, and then nilapit niya sa Diyos, at nung makita nga po ni Adan yung babae, sabi niya, yes! Ito yung pangarap ko. Ito na yung para sa akin. Flesh of my flesh, bone of my bones. Yes, kompleto na ako. Ganun. Kaya si Adan loved the woman. Kanya po, just imagine, ganun na ang magiging love, pag-ibig na po, ang magiging atmosphere ng kanilang pagsasama. Okay? Kasi nga po, yung babae kinuha sa lalaki, kaya ang lalaki mamahalin niya yung kanyang asawa tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sariling katawan. Dahil kinuha siya sa parte ng lalaki. Kaya mabasa natin sa Ephesians 5:28, in the same way, husbands, love your wives as your own bodies. So it is for love. At yun pong atmosphere ng love na yon that exists between the man and the woman, yun po ang atmosphere na ibibuild nila sa kanilang pamilya. Pag nagkaanak po nila, darating po yung kanilang anak, makikita nagmamahalan ng kanyang tatay at nanay niya, and then the children will learn love. Community and love, and then the third purpose is for responsibility. For responsibility. Bakit po nilikha ng Diyos ang lalaki at babae in His own image? Bakit nilikha po tayo sa image ng Diyos, hindi sa image ng kung ano saan-saan pa? Bakit po ganun ang pagkalikha sa atin ng Diyos? Well, marami po ang nagsasabing mga theologians, nilikha ng Diyos, ganito, para daw may relationship, para daw makaniig natin ng Diyos. Pero kung titingnan po ninyo yung talata, the main reason God created man and woman in His own image is for man to manage God's creation. Yun po ang purpose. Para po ang tao, siya po ang mamamahala sa creation po ng Diyos. Verse 26, then God said, let us make man in our image
after our likeness, and let them have dominion over all the earth. That's the purpose. Now, I want to illustrate that. Marami pong scholars see the idea man created in God's image according to the ancient Near East belief. Okay, ano po ba ang ancient Near East belief? Okay, now, doon po sa ancient Near East, every temple, there is an image of the God. Okay, in that temple. Halimbawa, meron pong templo. Halimbawa, ganito, templo po ito. Meron pong laging image ng Diyos na sinasamba dun sa temple na yon. Now, nung nilikha raw po ng Diyos ang langit at ang lupa, it was like a temple. Heaven and earth is like a temple. And then, to represent the God that will be worshipped in the temple, kinreate po niya ang man in His own image. At niligay po niya yung tao doon sa heaven and earth na kinreate niya. It's like a temple to represent God. At ang tao po, siya ang magmamanage ng creation ng Diyos. Yan po daw po ang background ng pag-create ng Diyos sa tao in His own image. To represent God in His own creation and to manage creation. Kaya, ito ang makita natin. Next slide. Ayan. Okay? Yung creation is like a temple, and then to represent God in His temple, in His heaven and earth creation, He put man whom He made in His own image. To represent God. Ang tao parang siya ang Diyos. Naliligay po ng Diyos to represent God, to manage creation, to represent, to reflect the image of God, His wisdom, His creativity, and His goodness. Kaya tayo po, mga kapatid, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos para i-represent natin ang Diyos sa Kanyang creation. Okay? I-represent natin ang Diyos sa Kanyang wisdom, sa Kanyang goodness, sa Kanyang beauty. Kaya tayo ay pangangalagaan natin ng creation dahil yan po ang purpose ng Diyos sa atin. Kaya po after creating Adam and Eve, ito po ang sabi ng Bible, God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over every living thing that moves on the earth. Sabi po dyan, have dominion over everything that moves. Hindi po kasama yung tao. Ang imamanage ng Diyos ay yung kinreate ng Diyos, hindi kasama yung tao. Hindi kasama yung asawa niya. Kundi silang dalawa, lalaki at babae, they will collaborate in managing creation. Meron pong collaboration. Okay? Ang lalaki at babae, hindi ma-manage yung lalaki. No, hindi. Hindi niya dodominahin ang bawat isa. They will collaborate in managing God's creation. And then sinabi po ng Diyos yan, be fruitful and multiply. Sa ibang salita, you build a family. According to your image, you build a family so that your family will manage my creation. Mga kapatid, ito po ang vocation natin kung bakit tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At yan po ang original design ng Diyos for the family. Okay? At yan po mga kapatid, hindi po yan inalis sa tao kahit na po ang tao ay nahulog sa pagkakasala. Kasi pagdating mo sa Genesis 3, ang tao po ay nahulog na sa pagkakasala. Pinili niya na siya na ang magpapasya, na siya na ang Diyos ang sarili niya at hindi na ang Diyos ang susundin niya. Pero bagamat ganun po ang pagre-rebelde ng tao sa Diyos, hindi po tinanggal ng Diyos yung vocation na yan. Hindi tinanggal ng Diyos yung pong ang tao pa rin ang magmamanage sa creation. Hindi niya tinanggal yan. In fact, ang totoo po, ito ang main reason kung bakit po ang Diyos, matapos pong mahulog ang tao sa pagkakasala, gumawa po siya ng restoration plan from Genesis onwards, culminating in the coming of Jesus Christ. So that through Christ,
we are made kingdom of priests once again. So gusto ko pong i-emphasize yun. Hindi po yan inalis ng Diyos sa atin, bagamat ang tao nagrebelde. At yan ang dahilan kung bakit po gumawa ng restoration plan ng Diyos from Genesis hanggang dumating po si Jesus Christ na ating Panginoon para po ibalik tayo sa original vocation natin. And what is that vocation? We will be a kingdom of priests. Sa Revelation chapter 1, ito po ang sabi, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood. He's talking about Jesus. Jesus loves us and has freed us from our sins by His blood. And verse 6, and made us a kingdom, priest to His God and Father. Pansin niyo, a kingdom to rule and represent God's goodness, wisdom, creativity in His creation. Yun po ang ating service, paglilingkod sa Diyos. We will rule creation on God's behalf. And then sabi diyan, priests will made a kingdom and priests. Ano yung priest? We are to reflect the worship of creation back to God. That is our worship. Kaya po ang tao nilikha ng Diyos for service, to serve God's purpose, and then for worship. To represent creation's worship back to God. Kaya po pag ginagawa natin to, alam mo na kung bakit ka nilikha ng Diyos. Nabubuhay ka na ayon sa kanyang purpose. Halimbawa, ngayong araw na ito, we are worshiping God. We are representing God's creations, worship back to God. And then tomorrow, o kaya mamaya, we serve God. Lalabas tayo dito po sa pananambahang ito, we will serve God. Doon po sa kanyang creation. Iba-ibang trabaho natin, iba-iba po ang mga lugar natin, we will serve the purposes of God. To represent His goodness, creativity, and wisdom. Yan po ang purpose po natin. So that is God's original purpose. Kaya ito po ang second point natin. So, marriage and parenting are covenant callings. They are not just social contracts. Yung pong marriage at saka po yung parenting natin, covenant calling po yan mga kapatid. Hindi lamang yan social contracts. Ano po ba ang pagkakaiba ng covenant calling sa social contract? Yung social contract po, marriage, halimbawa, yung social contract po ganito. Ginagawa po yan between a man and woman before the community. Horizontal contract lang yan. Kaya bago ka ikasal ngayon, pupunta ka muna sa PSA, kukuha ka ng sinumar. Ano yung sinumar? Na ikaw wala kang asawa pa. Kasi you will enter a contract at ininihayag mo sa community, wala kang asawa, isa lang yung asawa mo, itong mapapangasawa mo. Kaya may sinumar. And then the judge or the mayor will marry you. And then sabi niya, itong dalawang ito ngayon mag-asawa na o komunidad o ito wala nang dapat makasama ito. It is a social contract. Okay? Horizontal contract lang yan. Pero yung pong covenant callings, ito. Covenant callings. Ang Diyos po, siya po ang nangangasiwa ng contract between the man and the woman for His purpose. Tulad po, when God presented Adam to Eve, ang Diyos po, nilapit niya si Eve kay Adam, and then to manage creation, yun ang purpose ng Diyos. Okay? Kasi may purpose siya sa kanila. Ganyan po ang difference din ng civil wedding sa Christian wedding. Sa civil wedding, sino na po ang nakakita ng civil wedding? Okay? Nandyan po yung lalaki, yung babae, tapos o kaya si mayor po magkakasal, lalaki, mahal mo ba yung babaeng ito? Hindi ka ba pinwersa? Hindi ka ba tinutukan ng baril? Okay. Babae, ikaw ba hindi ka tinetret? Opo, mahal, sa sarili pong pasya namin, kaya kami narito, wala pong threat dito. Okay? Simula ngayon, mag-asawa na kayo. Ganun lang. Okay? May sesermon ka ng konti nung sino man yung judge, kung meron siyang word of advice, ganito. Pero ganun lang, pirmahan na kayo, tapos na, social contract lang. Pero yung Christian wedding, okay, tingnan po ninyo, sila po ay binabind under God, represented by the religious leader, the pastor, the priest,
or sino man, because that is a covenant contract na po yan. So naintindihan po natin ito. Kaya ako mas pinapaboran ko po kahit na yung iba kasing mag-asawa, Pastor, wala pa kaming panghanda eh. Wala pa kaming $500,000. Hindi pa kami pwedeng ikasal. Civil wedding muna kami. No? Mas pabor po ako doon po sa Christian wedding. Kasi nga po, you have to understand the purpose of God, why the man and the woman is being united for God's purpose. Kasi yung iba, nagpakasal lang. Hindi na inaalam anong purpose. Okay? Now, so, yan po ay ini-illustrate po sa Bible. Ano ay na-expect ng Diyos sa mga magulang? Because this is a covenant calling, number 1. God expects parents to teach their children the way of the Lord. Pag po kinasal yung lalaki at babae, ani-expect po ng Diyos, they will raise a family and the children whom the husband and wife will have, they will teach them the way of the Lord. Okay? Sabi po sa Ephesians 6:4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kaya intusan din yung mga anak. Sabi niya, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So God is in the family. Ang Diyos po ay nasa pamilya. Okay? At ang Diyos, inuutusan niya yung mga magulang, palakihin ninyo ang inyong mga anak ayon sa paraan ng Panginoon. Yung mga anak naman, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang dahil ito'y tama sa harapan ng Diyos. There is a covenant contract. Yun po ang una. Pangalawang in-expect ng Diyos sa Christian marriage, Christian couples, God expects godly offspring from the Christian couples. Ang ini-expect po ng Diyos sa atin ay yung pong magre-raise tayo ng godly offspring, makadiyos na mga anak. Sa Malakay, ito po ang sabi, Did He not make them one with a portion of the Spirit in their union? And what was the one God seeking? Godly offspring. Now, pansinin po ninyo ang sabi dyan, ang Diyos daw po, pinag-isa niya yung lalaki at babae. Did He not make them one? And then, God gave a portion of His Spirit in their union. Kasama ang Diyos. So merong horizontal contract at meron din pong vertical contract. So sabi niya, a portion of His Spirit was given to their union, and then what was God's expecting from this union? Godly offspring. Wow. Tutuwa ako sa Lord's Way. Yung iba po dito, marami po dito kinasal ko. Tapos po, nagkaanak sila after 1 year, after 2 years. Nakakatuwa, dinedicate ko sila, yung mga anak nila. At salamat po sa Diyos, patapos pong i-dedicate sa mga anak nila, makikita ko, narito every Sunday yung pamilya. Meron din po akong dinedicate, katapos yung dinedicate, di ko na nakita. Parang hindi nila naintindihan yung child dedication. Kasi ang purpose ng child dedication is to remind the couples that their responsibility is to raise godly offspring. Kaya natutuwa ako ba kayo pag nakita natin sa yung mag-asawa, dalali anak nila, 1 month pa lang, pinasisimba na nila. No? Yung ibang kinasal ko, wala na, parang dinedicate ko lang anak, parang gusto lang nilang magkaasawa. Okay? Gusto lang nilang magkaanak. Hindi nila alam yung purpose. Okay? Hindi po. This is a covenant calling. Kanya po, yan ang purpose ng Diyos. Now, I just want to show you nung kami po ikasal ni Sister Net, we made a declaration. And we made a commitment to our God, and this is our prayer for our family. Nung kasal po kami ni Net, long time ago, decades ago, we made the declaration, but as for me and my household, we will serve the Lord. Kinasal po kami dyan sa IRM, Gatbuka, at yan po, nagkasundo kami ni Net na ang pamilyang aming bubuin ay we will serve the Lord. At yan pong commitment na yan, bagamat hindi po kami perfect couple,
Hindi rin kami perfect parents. We tried to obey that commitment we made to the Lord. At kaya po, salamat po sa Diyos sa kanyang tulong, sa kanyang biyaya. Of course, sa aming pagsisikap din, ay nakapag-raise po kami ng si Grace at saka si Norman. They are now in the Lord. They are now serving the Lord. Pero alam ho ba ninyo, ang commitment po namin yan, it is not only 2 generations. It is 3 generations. Ang commitment po ng mga parents po sa Panginoon is always 3 generations. Parang si Abraham, Isaac, Jacob. 3 generations. Kaya po pinagpipray ko na ngayon, okay na sila Grace saka si Norman, kundi pinagpipray ko na po ngayon yung mga apo ko. Si Lucas, si Leah, si Timmy, God willing, yung pong magiging anak nila, Norms at Esther, coming April. Pag-pray natin. 4 na po yung apo ko. Ang commitment ko po sa Panginoon, and I'm praying for this, 3 generations. Okay? Abraham, Isaac, Jacob. Now, I'm telling you this kasi tayo pong mga Christian couples, that is our commitment. When you decide to serve the Lord with your family, 3 generations ang commitment. Kaya kayo ngayon, yung mga anak ninyo, wala pang asawa, you have sa 2nd generation pa lang kayo. Pag po yan nag-asawa na, nagkaanak yan, kayo pong mga parents, pag-pray ninyo ang inyong mga apo. Okay? Na sila rin ay makakilala sa Panginoon. Because this is a covenant callings. Again, nalulungkot po ako. Doon po sa ilan, nagpakasal lang. Pagkatapos kong ikasal, hindi ko na nakita. Yung iba naman, lalabas yan pag nagkaanak. Pastor, pwede yung pakidedicate. Okay, dedicate natin. I-remind ko ulit. Pagkatapos sa dedication, wala na naman. Hindi nila naintindihan yung kanilang ginagawa. Panginoon, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Ritual lang. No. This is covenant callings. Okay? Kanya po, kailangan tayong lalagay ko ulit sa context of threats. Bakit po natin gagawin ito na we will recommit our families to the Lord up to the 3rd generation? Because there is a threat. Meron pong panganib doon sa original design po ng Diyos. Okay? Threatened by the definition of the family, etc., etc. Kaya kailangan po nating bumalik sa original design ng Diyos. So why? Bakit tayo babalik sa original design ng Diyos? This is my last point. Because Christ restores and redefines family relationships. Okay? Basahin natin yung Ephesians 5. Pansinin po ninyo. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Now, pansinin po ninyo, because of what Christ has done, rini-redefine niya ang family relationships based on what Christ has done. Kasi nga po, sinira ng sin ng rebellion yung original design ng Diyos sa family, kaya po nire-restore ito ng Diyos. He sent Jesus Christ, He died for the church, and then what Christ did for the church, He will become the model of relationships. Now, pansinin po ninyo, the husband should love the wives as Christ loved the church. That is a redefinition according to what Christ has done. Wives should submit to their own husbands as to the Lord, because the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. Redefined. Children, they should obey their parents in the Lord, for this is right. Kasi yung mga parents po, sila ang itinalaga ng Diyos to teach their children according to the ways of the Lord. It is redefined. Wow.
Bakit? Kasi may threat eh. Kasi pag hindi mo rin i-define ang family mo according to what Christ has done, yung threat, consumerism, okay, technology, sa mga susunod pong Sundays, yan po ang titingnan, yung mga threats na yan at paano natin isi-safeguard. At pag hindi po, okay, pag hindi po kasi na-reshape ang ating relationships according to what Christ has done, confusion will come in to our family and our family will be destroyed. At tingnan po na, ang daming pamilya ngayon sira. Because they did not reshape their family according to what Christ has done. Bakit po natin i-reshape ang ating mga family relationship to what Christ has done? Well, because Christ's love compels us. Ang pag-ibig po ni Kristo kasi, ang siyang nagtutulak sa ating i-reshape natin ang mga pamilya natin ayon sa ginawa ni Kristo. Christ's love. Dahil po sa pag-ibig ni Kristo, ay yun dapat ang magtutulak sa ating i-reshape natin ang family natin. Ayon po sa ginawa sa atin ni Kristo. Ayon po sa verse po, sa second, sabi niya, for Christ's love compels us. He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and raised again. Kung naintindihan po natin ang pag-ibig po ni Kristo, kung papaanong siya'y namatay para sa atin, at ang layunin ng pagkamatay ni Kristo ay ito, binuhay siyang muli nang sa ganon, tayo raw po ay hindi na mabubuhay ayon sa kagustuhan natin. Kundi para mabuhay na rin po tayo ayon sa namatay para sa atin at nabuhay na maguli para sa atin. Kung naintindihan mo ang pag-ibig ni Kristong yon, you will reshape your family relationships. You will go back to the original design ng Diyos para sa iyo. At yan po ang gusto kong gawin natin ngayong umaga. Na ang pag-ibig po ni Kristo, na naintindihan natin na siya'y namatay para mamatay na tayo doon sa dati nating klaseng pamumuhay. Nabubuhay tayo as family, iba-iba na yung ating dahilan, pero dahil po naintindihan natin yung pag-ibig ni Kristo, ngayon we will go back to the original design. Naintindihan po niyo mga kapatid? This is our purpose po, mga kapatid, ngayon pong umagang ito. So, ano po ang gagawin natin to go back to the original design? Tatlo po yung applications natin quickly. Una, let us recommit our families to God's design. Pangalawa, let us establish family worship rhythms. Okay? Ano po yung family worship rhythms? Monday to Saturday we work, or Monday to Friday we work, Sunday we worship with our families. Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Created in His own image. To manage His creation. We work creation for 6 days and then 1 day is for the Lord so that we will represent creation's worship back to God. So rhythm po yan mga kapatid, rhythm. Okay? Rhythm. Isa pa pong inuuso natin sa Lord's Way, every Saturday night is family devotion night. And we want every family to have their family devotion every Saturday night. Kasi yan po ang dahilan kung bakit tayo nilikhaan ng Diyos. Okay? And then, practice covenant faithfulness. Practice covenant faithfulness. How? Well, by husband loving their wives as Christ loved the church. The wives submit to the husband and children obeying their parents, and they are building a godly family. Okay? That is practicing covenant faithfulness to God. Bakit natin gagawin niya mga kapatid? Because God is faithful. God was faithful to us by sending Jesus Christ, His Son, so that we will go back to God. So ano ang inaasahan ng Diyos? Because God was faithful to us by sending His Son. Ano ang inaasahan po ng Diyos? That we will be faithful back to Him. Going back to His original purpose.
So tatlo po yan mga kapatid. Recommit our families to God's design, establish family worship rhythms. Saturday, Monday to Friday, Saturday we work, and then Sunday with our family we worship. And then we practice covenant faithfulness as a family. We will tell our family, we will serve the Lord. Yung pong mga apo ko, nabibigla sila sa akin 2 or 1 month ago yata, nung marinig ko po itong message na ito, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ko kay Lucas, we will serve the Lord, ha? Bibigla siyang ganun, no? Leah, we will serve the Lord, ha? Tapos, si Timmy, tatawa-tawa sila sa akin, si Timmy, come. Timmy. Sorry, Timmy, we will serve the Lord, ha? Inuulit-ulit ko po sa mga apo ko yan. Kasi ang commitment ko po sa Diyos is up to the 3rd generation. Kaya po, simulan na po ninyong kausapin yung mga anak nyo. Blood, kahit na, aya. We will serve the Lord. Yes, bata pa lang sila. Sabihin nyo sa kanila, yung pamilya natin, we will serve the Lord. Let us pray. Kayo po, O Diyos, lumikha ng langit at ng lupa ayon sa inyong kabutihan at kapangyarihan. Ang siyang lumikha sa amin ayon sa iyong wangis. At ngayon po, sa pamamagitan ni Kristo, na iyong anak, na iyong sinugo, upang ibalik kami sa iyong original design, sa kanya pong pangalan, irene-recommit po namin ang aming mga pamilya sa inyo pong original design, na kami ay magiging pamilyang makadiyos, naglilingkod sa Diyos. We are now making the decision that as for me and my house, we will serve the Lord. Pwede po ba nating ulitin yon? As for me and my house, we will serve the Lord. At kami po, O Diyos, ay mag-i-establish kami ng family worship rhythms. We will work Monday to Friday or maybe Saturday, but we will worship you in this place as a family. Yes, Lord, help us to establish this family worship rhythm. Dahil yan po ang dahilan kung bakit nyo kami nilikha. To serve you and then to worship you. O Diyos, thank you so much for this purpose. And I also pray po, aming amang Diyos, for every family that is here, ay magkaroon din po sila ng family devotions every Saturday night. Ito po ay makakatulong din sa kanilang commitment sa iyo. And I also pray, ngayon po, O Diyos, we are also recommitting ourselves that we will practice covenant faithfulness. Dahil kayo po ay naging faithful sa amin by sending your Son, Jesus Christ. Kaya po, ang inaasahan nyo sa amin, natugon namin sa inyong faithfulness, na kami rin po ay magiging faithful sa iyo at sa inyong covenant. At yan po ang aming recommitment and promises ngayong pong umagang ito para sa bawat pamilya po ng bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo kami, O Diyos, sa maging tapat kami sa mga commitment na ito. Iligtas niyo po kami sa daya ng kaaway na baka dayain kami na there will be times na we might fail dito sa commitment namin ito, pero maalala namin uli na kayo ay faithful, handa nyo kaming patawarin at i-recommit uli ang aming mga sarili dito sa commitment na ito. Mga kapatid, gusto ko pong paalalahanan kayo, we might not be perfectly faithful in this commitment, pero tandaan nyo, ang Diyos natin,
Hindi niya tayo iniiwanan, pababayaan sa ganong kalagayan. Kaya mag-recommit lang tayo uli sa Diyos and He will accept our recommitment. O Diyos, narinig po ninyo ang mga pangako namin. As for me and my household, we will serve the Lord. May you bless each and every family represented here. Yun po, may you bless each and every family. Salamat po sa Diyos. May your name be glorified in our families. That we will raise up godly children according to your purpose. In the name of Jesus, our Lord. Amen and amen.